Today, Jesus is giving us a farewell speech, no? Because 2 Sundays from now, we will celebrate the Ascension Sunday. Kaya itong 2 linggo ngayon at susunod, mga linggo po yan ng paghahabilin. Ang habilin naman kasi ginagawa lang yan ng isang lilisan. Di ba? Naghihingalo yung tatay, tinawag na ng doktor yung buong pamilya para sa habilin. Sabi nung tatay, Rodolfo, ikaw ang panganay. Huwag mong pababayaan ang mga subdivision sa Parañaque. Opo, itay. Ikaw naman, Ramon, ikaw ang pangalawa. Huwag mo sanang pabayaan ang mga townhouse sa Fairview. Opo, itay. At ikaw, Ramon, ikaw ang bunso. Huwag mong pababayaan ang mga condominium sa Eastwood. Opo, itay. Namangha yung doktor. Grabe pala ang pamilya nyo. Ang yaman. Ang dami niyong properties. Hindi naman ho yung properties eh. Yun ang ruta niya sa pagtitinda ng balot gabi-gabi. No, yun ang mga habilin. Di ba? And ang habilin ay to love one another. At ito isang napaka-practical na kailangan naman talaga ng tao ang pagmamahal. Alam nyo, kung wala kayong minamahal at walang nagmamahal sa inyo, kawawa naman kayo. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kawawa ka pala. 1, 2, 3. Anong sabi? Lalo ka na. Alam niyo, kung wala tayong minamahal at walang nagmamahal sa atin, wala nang dahilan para pa tayo magpatuloy eh. Kaya lang sinisikap nating labanan ng mga pagsubok sa buhay, magtagumpay sa mga problema, dahil may pinag-aalayan tayo ng ating sakripisyo. Ang ating mga minamahal sa buhay at ang mga nagmamahal sa atin. Napakasarap kayang magmahal. Kaya sasabihin ng iba, mahirap magpakabait kasi mahirap yung mga batas ng Diyos. Mahirap tong batas na to. Love one another. E yan nga ang pinakamasarap nating dinana sa ating buhay. Yung bang nagpabilis ng tibok ng iyong puso. Kaya nga, di ba, sabi nga, maliit pa lang tayo. Meron na tayong pagmamahal, paghanga. Yung mga sabi nga nila dyan, di ba, ang pag-ibig daw ng elementary, PL. Alam niyo yung PL? Puppy love. No? Pagsintang pururot. No? Kasi mga bata pa. Pag high school, ang tawag sa pag-ibig na yan, MU. Alam niyo yung MU? Ano MU? Mutual understanding. Kaya maraming utang. No? Kasi wala pang trabaho, nagde-date na. Pagka medyo 30 na, pag 30 na daw yan, mga 25 to 30, mga college, saka graduate ng college, tawag sa pag-ibig niyan, TL. Ano yung TL? Tulo laway. No? At pagka umabot na ng 30 pataas, 40, ang tawag sa pag-ibig na yan ay SS. Sariling sikap. No? Kaya pag 30 pataas na kayo, wag na kayong mag-umarte. No? Kailangan, pag niyayaya ka, pwede ka bang pwede! Ganon. Ganon agad. Wag na kayong pakipot. Mapapanis kayo niyan. No, di ba? Pero hindi natatapos yan ng damdamin ng pag-ibig. Kahit yung mga may edad na, no, katulad ng kasenyor, mga karayuma ko dito, no, tayo'y nakakaroon pa rin ng damdamin ng paghanga, pagmamahal. Ng tawag sa pag-ibig ng mga senior citizen ay AK. Alay kapwa. Kailangan gumastos na kayo. May sustento na dapat yan. Di ba? Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas sapagkat ito ay tuloy-tuloy na nakatanim sa ating puso. And this is our commission. Ang habilin sa atin ng Panginoon bago siya lumisan. Kaya nga yung mga kanta, di ba? Yung mga kanta, maraming love is a many splendor thing. Maganda ng mga love songs nung araw, no? Dahil importante ang pagmamahal. Love me tender, love me sweet, never let me go. Meron pa yung mga buntis. Pag-ibig, masdan ang ginawa mo, winasak ang figura ko. No? Ganyan, lahat sa atin, ang pagmamahal ay nakatanim pati sa ating mga kultura, sa ating mga awitin. No? Ngayon, mga moderno na yung mga kanta nila. May mga inspirational, no? Yung parang kay Lea Navarro noon, yung Je t'aime, te amo,
I love you. Watashi wa anata aishitemasu. Iklibidish, iniibig kita, gwa ay di. Paano mang sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ang... Di ba? Inspirational. Talagang yan lang naman ang solusyon sa anumang uri ng problema at pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay. Ngayon, di ba na yung mga kanta ng mga kabataan ngayon di ba? Yung mga kanta ng pag-ibig, yung, alam mo ba, mahal ka na... Alam mo yun? Alam mo ba, mahal mo na? Hindi mo alam yun? Ito, kunwa ito. Alam mo ba, mahal mo na? Wala na tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Yan na nga yung mga love song, ganyan na, ganyan na. Di ba? Pagbalik sa Manila, ako ay... Yung mga ganyan, di ba? Ito, alam na alam mo. Pagbalik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa iyong mga halik. Oh. Okay lang di maiwasan na ma-miss paminsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking siyang panggigigilan. Yung mga kanta ng pag-ibig ngayon. Para sa atin, the greatest proof of love is our presence. I really believe love is all about presence. Yung bang lagi mong kasama ang totoo mong mahal. Sabihin kasi ng iba, mahal ko, Father, pamilya ko. Pero ang kasama, lagi sila kumpare. Aminin nyo na kasi, kayo na ni kumpare ngayon. Uso naman yan. Kahit sa mga kaparian wag na tayo magpanggap mga kaparian, di ba? Sabi ng pare, lahat ng sasama sa prosesyon, pumila na kayo. Kanino po kami susunod, Father? Sabi ng mga lalaki. Sa ribulto kayo ng Kristong nabuhay sumunod. Sabi naman ng, kayo mga babae, pumila din kayo. Kanino kami susunod, Father? Sa ribulto ni Mama Mary kayo sumunod. Sabi ng mga bading, kami, Father, kanino kami susunod? Kayo mga bruha, come, follow me. O, di ba? Si Father, Mother na rin. Di ba? Sa atin, ito ang uri ng pag-ibig. It is about presence. Mahal ko mga magulang ko. Hoy, kayo mga bata, binyo, mahal nyo. Last Sunday is Mother's Day, di ba? And Good Shepherd Sunday. Dahil sa totoo, a mother is our true good shepherd in the family. Bakit? Because a shepherd is what a mother is, and shepherding is what a mother does. Yan ang ginagawa ng magulang, patuloy na pagbibigay gabay, paggabay sa kanyang mga anak sa mas mabuting pastulan. And the mother is the greatest proof, patunay ng pag-ibig. Dahil una, handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Di ba? The good shepherd is willing to die for his sheep. Kaya nga nakakalungkot kapag nakakakita tayo ng mga nanay, kung kailan matanda, may sakit at mahina, ang kalungkutan ng mga nanay na yun minsan, yung sarili nilang anak, nakakaawa. Hindi bali kasing bastusin kayo ng kapitbahay nyo, huwag kayo magagalit. Normal yun, kaya nga kayo may kapitbahay para mabastos kayo paminsan-minsan. Yun ang kanilang layunin sa buhay, mang-asar ng kapitbahay. Niloko kayo ng best friend nyo, inagawan ka pa ng boyfriend. Huwag kayo magalit. That's normal. What are friends for? Ang tawag dyan, sharing of resources. What is yours is mine. Chinismis ng ibang tao sa opisina. Yung iba halos mamatay sa galit, chinismis ng ibang tao. Ibang tao ho yun Anong inaasahan nyo ba sa ibang tao? Pero pag nilolokot, binabastos at nilalapastangan kayo ng sarili ninyong anak, hindi yan normal, lalo sa mga nanay. Masakit yan. Kasi nagbubuwis kayo ng buhay para kami isilang Kaya nga sinasabi, wala tayong mabibigay sa ating mga ina na matutumbasan yung binigay niya sa atin. Paano niyong babayaran yung buhay natin? Tapos sasaktan mo lang pag matanda. Alam niyo, marami ako nakita mga magulang na nanay na namatay, na wala na sa mundo. Pero yung mga anak, yung regrets ba? Yung pagsisisi, kitang-kita mo sa kanila. Kasi bakit hindi mo ginawa nung kapiling mo pa? Love is presence. May sakit na nga. Hindi ako makaka-uwi, mami, kasi marami kong ginagawa dito sa US. Hala! Samantalang nung araw, kahit anong ginagawa ng nanay mo, kapag, ma! Takbo na kagad yan. Di ba? Tapos kapag nandun na yung nanay,
Mami, Mami, kung alam ko lang na ito nang huling sandali, sana hindi na kita iniwanan. Sana hindi mo na talaga iniwanan. Kaya kung may mami pa kayo, huwag niyong iwanan. Sana yung mga huling sandali mo, hinawakan ko yung iyong mga kamay. Pag nililibig na, Mami, sasama ako! Sumama ka. Minsan, ang sarap, konyak. Ang sarap konyatan ng mga, kung kailan wala, saka nakita ang kahalagahan. Meron pa tayong mga nanay, lalo kayong mga nanonood. Love is presence. Be with them. Dahil ito po yung kung Mother's Day last Sunday, naghahabilin si Jesus ng pag-ibig. Ito po yung pinakamagandang sandali para ipadama natin sa kanila. Alam nyo, ang mga nanay, I really believe they are the wind beneath our wings. Sila yung nagpapatayog sa ating paglipad. At alam niyo ba kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng mga nanay? Para hindi na tayo kailangang asikasuhin ng Diyos araw-araw. God gave us mothers so that we will always feel that God is present with us all the time. Kaya sana sa ating paglisan sa araw na ito, sa ating misa, let us show love by our presence. Ito naman ang ginawa sa atin ng Panginoon. Na sana kung sino ang totoo niyong kasama, walang duda, sila ang tunay niyong mahal. Magandang umaga po, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.